video ko. So, paano ni Ate Gaya? Ano yung first reaction mo? Sa baka binabuhay ng ating superstar? Of course, initial reaction, syempre, surprise. Wala naman tayo mabalitaan kasi wala na may incident siya. Matagal tayo walang balitaan kay Ate Gaya. But we know that she's okay. Pero syempre, yung unang gising natin sa umaga, biglang ang daming sabak na mga messages na post. So, parang ang tagal bang nagsinkin. Juday, you had two films. Yes, one when I was still 9 years old and one in Dalaga na ako. Okay. What were your fondest memories? Siya, hindi mo talaga siya iisipin. Ang laking bituin eh. But once na makasama mo siya sa pelikula, wala, one of the guys talaga siya. Parang doon siya nakita na, pwede palang ganito. Kasi parang siya makipag-usap sa crew, she's very down to earth, she's, hindi. Pero pag rumolyo ang camera, magugulat ako sa nagay. Very professional. Very professional. Right? Any chance na na-meet mo si Ate Gaya? I've had the privilege of interviewing her before. And then I got to meet her na finally sumama ako sa isang show. Ray, kamusta yung meet mo sa kanya doon? Ang impression ko kay Miss Nora was, she was so tiny. Yet there was nothing fragile about her. She was so tiny yet she was such a powerful image. Liit niya, nagulat ako. Pero yung dating niya, talagang hindi yung, I don't know how to describe it, but I guess when you see her in person, then talagang there's nothing fragile about her. She was really oozing with confidence, power, and quiet, there's this quietness about her that surprised me. Hindi kailangan mag-speak out. So, yun, when we had a show in LA, na-witness ko yun, the tiny bubble sa audience. Ako, nag-iikot kami doon, we were backstage. Napatakbo kami. Ano siya, it was such a privilege to have interviewed her and to have shared backstage moments. Miss Juday, acting lesson na nakuha mo kay Ate Gaya? Si Ate Gaya, hindi kasi siya yung tipo ng artista that would coach you, but she will support you as in guide you all the way. And then, mararamdaman mo naman kasi siya sa eksena. Yun nga yung higop eh, yun yung power niya eh. Yung hindi mo kailangan mag-motivate pag si Ate Gaya ang ka-eksena mo kasi dadalhin ka talaga niya. Dadalhin ka niya, bibit-bitin ka niya, gagabayan ka niya. Ang powerful kasi ng babae, from Direk Lupita Kashiwahara, Disney de Blanca. Ako yung pinakabago sa roster. Ako talaga yung, so that alone, overwhelmed na ako sa bigat at laki ng pelikula. Pero never kong naramdaman yun with Ate Gaya, with this Disney de Blanca. I was really guided properly. Doon ko nakita na, okay, ibang klase. Juday, last na lang from me, ano yung, how do you want Ate Gaya to be remembered? I think wala namang kailangan more words para kay Ate Gaya. Her name alone stands. Her name alone will be remembered. Her legacy. I think sa lahat naman sa atin, alam natin ang iniwan ni Ate Gaya ay ang kahusayan niya sa pag-arte. Lahat naman tayo bilang tao may mga pinagdaanan, diba? Good and bad. But then again, she remained to be a superstar and to be a true and honest star. Marami lang din talagang pinagdaanan. Pero nalagpasan, I think, napakalaking example nun na we really have to take care of ourselves, our legacy. Ang laki nang naitaguyod niya. Kumbaga, sabi ko nga doon sa Pinoy ko, dahil sa kanya, pinalawak niya ang mundo ng industriya na show business. Pinalawak niya talaga. Gumawa siya ng daan para sa amin na mga hindi talaga yung picture perfect, di ba? Pero yung mga naaabot, nagkaroon ng pangarap ang maraming tao dahil sa kanya. So, I think that alone is her legacy. Juday, hindi pinangalan din ikaw na parang young superstar na after Ate Gaya. Anong masasabi mo din na nagkaroon ka rin ng ganong title? Alam mo pala ito nga sinasabi, walang pwedeng maging iba pang superstar. Siya lang, si Ate Gaya lang talaga. Of
Of course, nakakataba ng puso na may mga ganon. But talagang sinasabi ko, hindi pwede eh. Kasi wala namang makakatapat na sa kasikatan at sa lawak na narating niya. But of course, hindi naman ako magiging hypocrite at magsisinungaling kung sabihin ko hindi siya nakakakilig. Diba? Pero niwala sa kalingkingan ni Ate Guy, niwala sa kalingkingan ng narating ko, niwala sa kalingkingan ng narating ni Ate Guy yung trabaho ko. And malayo pa, malayong malayo. At feeling ko, hindi ko naman mararating yun. I'm just honored. And nagpapasalamat ako sa thought na naging parte siya ng karera. Napalagay mo nun, pag nag-uusap kayo before, may mga feeling ba siya sa'yo o mga payo? Rekam sulay? May dumating ba kayo? Advices. Wala, sinabi lang naman niya nun is, mahirap itong gusto niya ito, pero hanggat mabuti at mababa ang loob mo, wala kang magiging mali. Kung may pagkakamali ka man, basta aminin mo, mamahalin ka ng tao hanggang dulo, hanggang huli. Yun ang naalala ko, pinakatandaan ko talaga. Kung totoo ka, wala kang magiging problema. Problema na ng ibang tao na hindi totoo sa'yo. Kung ano man yung mga pwedeng mangyari. Do you think i-deserve niya talaga yung pagiging national artist? Of course. Of course, pag-usapan lang natin yung body of work niya. Sa lawak na naibigay niya sa mundo ng show business. Yes, she deserves it. Kasi lang sa akin, kung narinig ka ni Ate Guy na may gusto kong sabihin sa kanya, ano yun? Kapareho na maraming sasabihin at sinasabi ng mga tao. Maraming salamat. Maraming salamat dahil hindi naman magiging buo ang industriya ng show business kung wala ang pangalan ni Ate Guy at kung wala siya sa industriya. Kapag malamang wala din ako. Kasi, di ba, tinanggal niya yung hulmahan eh. Nakapasok kami. Maraming nabuong pangarap dito. Maraming gumanda ang buhay dahil sa kanya. So, everybody's proud about that. Alam ko nakangiti si Ate Guy ngayon knowing na hindi siya makakalimutan ng mga tao. Ever. Maraming salamat. Thank you.